Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Contractor nag-donate kay Senator Francis Escudero, pinagpapaliwanag, Senador, sunod na ipatatawag. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Isinilbi na ng COMELEC sa presidente ng Centerways Construction and Development Corporation na si Lawrence Lubiano ang show cause order kaugnay ng kanyang donasyon kay Senator Chis Escudero noong 2022 elections. Isa ang Centerways Construction sa 15 mga kontraktor na nakakuha ng malaking porsyento ng mga flood control projects sa buong bansa. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ipatatawag din si Lubiano ng Political Finance and Affairs Department upang personal niyang harapin ang akusasyon sa kanya. Ayon kasi sa Section 95 ng Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal sa mga kontratista o mga korporasyon na may prangkisa sa pamahalaan ang pagbibigay ng kontribusyon sa mga kandidato sa halalan. Sapagkat ang purpose po talaga ng ating batas na yan ay upang mapigilan yung influence peddling, yung bang kaya pala nakakakuha ng mga kontrata sa pamahalaan dahil nagbigay, nag-donate. Kung kaya itong 2025, minarapat natin sa lakay for the first time sa kasaysayan ng COMELEC na nilathala na natin sa COMELEC website yung pong sose ng mga kandidato, national man or local. Matatandang inamin ni Lubiano na nag-donate siya ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong nakaraang 2022 national elections. Inamin din ito ni Escudero pero itinanggi nitong tinulungan niya si Lubiano para makakuha ng malalaking proyekto sa pamahalaan. Kinumpirma naman ni Garcia na nakadeklara sa Statement of Contributions and Expenditures ni Escudero ang nasabing donasyon at ang personal na pangalan ni Lubiano. Samantala, sunod namang ipatatawag ng COMELEC si Escudero pagkatapos sumagot ni Lubiano. Oras na mapatunayang lumabag sila sa batas, maaring makulong si Lubiano ng 1 hanggang 6 na taon. Si Escudero naman ay maaring maipakulong din ng 1 hanggang 6 na taon at mapatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Japan, hindi titigil sa pagbibigay ng murang big-ticket projects loan sa Pilipinas. Hindi ititigil ng gobyerno ng Japan ang pagbibigay ng murang halaga ng pautang sa big-ticket projects ng Pilipinas gaya ng mga tulay, spillway at sa maritime. Tiniyak ito ng Japan sa gitna ng investigasyon sa mga maanomaliyang flood control projects, kasama ng isinasagawang pagdinig ng Kongreso sa pondo sa Pilipinas. Para mabusisi ang progreso ng infrastructure projects na pinondohan ng Japan, pinangunahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang delegasyon ng Pilipinas sa pakikipagkita kay Mori Masafumi, Special Advisor to the Prime Minister of Japan, kung saan ayon sa Japan Envoy, pinagtibay ng naturang diskusyon ang patuloy na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang malalaking infrastructure development, disaster prevention, information and communications, energy at Mindanao Peace Process. Tiniyak naman ni Secretary Recto sa gobyerno ng Japan na kanilang tatapatan ang kumpiyansang ito ng investor ng maayos at transparent na pagpapatupad ng existing at pipeline projects. Para sa fiscal year 2025-2026 ng Japan, nakatakdang pondohan ng naturang bansa ang ikalawang San Juanico Bridge ng Pilipinas na inaasahang magpapaikli sa oras ng biyahe, mas murang pamasahe at lilikha ng bagong mga oportunidad sa negosyo at sa mga manggagawa sa Visayas. Gayun din ang pipeline project na Parañaque Spillway Project na naglalayong mapahupa ang mga pagbaha sa mga komunidad sa May Laguna Lakeshore, kasama din sa popondohan ang PCG Support Facility sa Subic Bay, na idinisenyo para mapahusay ang kapasidad ng ahensya, mapahusay ang kaligtasan ng mga mangingisda at mga komunidad na malapit sa mga baybayin. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.